Bagad ng umaga, mga igan. Patay pong isang pedicab driver matapos barilin ng mga hindi kilalang salarin sa barangay Batasan Hill sa Quezon City. Napasugod sa pinangyarihan ng krimen ng purok leader na kapatid pala ng biktima. Darito ang unang balita ni Darlene Kai. Humahangos at nakauniforme pang rescuer ang purok leader na si Geraldine Antique nang dumating sa bahaging ito ng barangay Batasan Hill sa Quezon City. Ang nakahandusay kasing bangkay, ang kapatid niyang pedicab driver na si Danilo Navarro, 45 taong gulang. Naka-duty po ako sa barangay ngayon. Naka-duty po? Opo, naka-duty ako ngayon. Tapos po, tinimbre sa inyo? Yung BSDO namin nag-iikot naman yan eh. Gabi-gabi talaga iikot yung mga area. Tapos yun nga, nag-shout na dito nga daw sa area ko. Kinabahan ako ba? Hindi naman, hindi ako kinabahan. Kaso nung yun nga, nag-shout sa akin na kapatid ko daw. Tama ng sumpak sa ulo ang agad na ikinamatay ng biktima. Kwento ng saksi na tumangging humarap sa kamera, may nakita raw siyang dalawang lalaking nakasuot ng jacket at sombrero na umalis mula sa pinangyarihan ng krimen pasado alauna kaninang madaling araw. Naiwan pa ng mga suspect ang sumpak na ginamit sa pagpaslang kay Navarro. Laking gulat ng pamilya dahil wala naman daw silang kilalang kaaway nito. Wala, ma'am. May kaaway po ba? Pag nakakainom talaga yan, alam nyo na, nakainom alak. Pero pag wala, mabait po yan. Sobrang bait po niya. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente. Sa bahaging ito ng Payatas Road sa Quezon City naman, pinagbabaril at napatay ang isang di pa nakikilalang lalaki. Narinig ko yung 3 putok, paglingon ko po, may nakahiga na po. Yun lang po nakita ko. Pagsigaw na po ng tao na may nantulong na kuha tayo ng barangay. Nakita raw niya ang dalawang lalaking sakay ng motor na paalis sa crime scene. Pareho raw nakasombrero. Ayon sa barangay Kagawad, hindi raw kilala ng mga residente ang biktima. Nakuha mula sa shorts ng suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Bukod sa beige na shorts at violet na t-shirt, may tattoo ang biktima sa binti. Patuloy na inaalam ang pagkakakilala ng biktima at posibleng motibo sa krimen. Ito ang unang balita sa Quezon City. Darlene Kai reporting.